kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, noon ngayon at kailanman, di nagkakabula ang kanyang mga salita. Walang pasubali siyang hinihinging kabayaran sa balat ng lupa na ang kanyang mga anak ang makikinabang at magpapala, kundi ang patuloy niyang adhika, lahat ay magawaran niya ng mabuting balita. Saan man dako ilibot ang mata, magtungo ang paa, kasama ang katawang lupa ng bawat anak ng Ama. Walang masisilayan ka, kundi lahat ng likha niya. Walang pagmamasdan ka, kundi langit na kataas-taasang di mo makuha. Lupang sukatin mo man, di mo masusukat lahat yan. Mga pananim na iba't ibang pinasibol at pinatubo niya. Mga bagay na nilikha ng Amang dakila na siyang naging kaparaanan para makuha ng tao na magkagawa ng iba't ibang bagay sa lupa. Mga taong katulad nyo na iba't ibang mukha. Mga pagkain na sa pagpapala rin ng Ama, doon kinuhat, niluto't piligtas, o dili kaya'y hinugasan kung bungang halaman siyang prutas ang tawag. Ano nga ba ang kulang sa Ama? Ano nga ba ang pagkakamali niya? Wala kahit ano. Hindi siya nagkamali, hindi siya nagkulang. Bakit kaya ang mga anak niya ay patuloy sa pagkakamali? Bakit kaya patuloy sa pagkukulang? Ano nga kaya ang hinahanap ng tao sa lupa? Ano nga kaya ang ginugusto, ba't di maabot ang kanyang mabuting loob? Di madama ang kanyang pag-ibig? Ano nga kaya ang dahilan, mga mahal ko? Bakit hindi masyahan ng tao? Yan ang katotohanan. Lupa mang tigang, naghahanap ng diligan. Lupa mang naglusak, nangangailangang matigang. Bahagi ng buhay, pakikibaka ni numan. Kung may kaisipan at magninilay, maaabot mo ang mabuting katwiran kung mabuti ang kalooban. Subalit kung marumi ang kaisipan, damdamin rin taglay, ano kaya ang nunukal? O mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, saan ka man magtungo, ano man ang iyong makita, kahit na ano pa ang kamtin mong anak niya. Daratala't daratalang takda at wakas ng buhay na pahiram niya. Walang makaliligtas doon, lahat ay mamamatay sa takdang panahon. Na kung anong tinanguan at iniyalay ng Ama na inangkop lamang upang sila'y huminga. Kaya mga mahal ko, naway matantunyo't masurit kalooban ng Ama. Pagharian kayo. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Parte-partisyon ang dapat gampanan ng isang apo kunching. Hindi lamang pangkabanalan, hindi lamang karamdaman ng katawan, hindi lamang karamdaman ng kaluluwa, maging kung ano man ang pangangailangang dapat makatulong pa
dapat ay parte ang kapwa ninyo. Tama po ba? Kaya mga mahal, nabagot po ba kayo? Nainip po ba kayo? Kung kayo po ay nasa mabuting layunin at hangarin, sadyang di kayo mainip, sadyang di kayo mababagot. Kung ang damdamin po ninyo ay tinataglay ay ang Panginoon, aaliwin kayo habang kayo'y naghihintay. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba pag ang tao'y nagbabalisaw-saw, nahihirapan ng pakiramdam? Ganyan din po yung balisaw-saw sa pananampalataya. Di niya nakakamit yung kanyang nasa. Katulad siya ng alon sa dagat na painda-indayog at di alam kung saan papadpad. Kaya pagdating sa dalampasigan, nagsambulat na lahat. Ganyan din po yung may pananampalatayang balisaw-saw. Yung pananalig na hindi totoo. Sa kakahanap ng kagalingan, lahat ng nagsalita ay pinakinggan, lahat ng inutos ay ginawa, lahat ng binigay nilagok, wala namang kinamtan. Buhay ba ang Ama? Subalit, alam niyo po ba, tanggapin niyo lang na sa puso niyo, maliwanag niyong gawin ng Diyos ay nagpapagaling. Kahit ano pang umaalipin sa inyo, palalayain kayo. At lagi niyo pong tatandaan, itlog man, may takda yung pagpisa ng sisiw. Hindi ngayon initlog, ngayon din mapipisa yung kanyang itlog, magiging sisiw. Kung minsan nga ay mapipisa na, nabilig pa eh. At yan din kung minsan yung dapat ay makakamta ng kagalingan, nagbalisaw-saw, nabilig. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? At pakakatandaan po ninyo, ulit-ulit na sasabitin sa inyong harapan, walang nagpapagaling na tao dito. At walang manggagamot na tao rito. Sapagkat kung ang magagamot ay tao, magpapabayad sa inyo. Buhay po ba ang Ama? Kaya lamang ang tao ay hindi totoo. Ikaw nakikipagtotoo ka sa kanila. Subalit sila hindi nakikipagtotoo. Subalit alam niyo po ba, lahat ng hindi nakikipagtotoo ay walang maririnig sa inyo. Si Apo Kunching. Na Apo Kunching, di kami totoo sa'yo. At wala rin kayong maririnig kay Apo Kunching. Apo Kunching, nag-aalinlangan kami sa'yo. At sasabihin din ni Apo Kunching, alam ko naman eh. Bakit nga ba kaya ang tao? Sulong po. Walang pinagkaiba dun sa nagmimithi ng yumaman ay naghahanap ng huhukaying ginto. Ang nahukay niya ay bulate. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Pakatandaan po ninyo, kung bilang tao, hindi kayo pagbabatahan. At kung bilang tao, di kayo gagamutin at wala kayo rito. Pagnilayan po ninyo. Kaya nga sa tuwina, nagtatanong sa inyo, sino nagbayad doon? Ay nagbayad po ba doon? Sa listahan. Kung may nagbayad po sa inyo, tumindig kayong lahat na nagbayad at harap nyo sa akin nung naglilista. Mayroon po ba? Sa makatwid, kayo naririto. Ba't kayo pinaglilingkuran? Sino naglilingkod sa inyo? Kung hindi po kayo makikipagtotoo sa naglilingkod sa inyo, pati yung naglilingkod sa inyo at yung ginagamit, magsasawa rin sa inyo. Tama po ba? Kaya wag po kayong maghanap ng katapatan kung di kayo tapat. Sapagkat ganun din po kayo eh. Wag po kayong magagalit, wag kayong magdaramdam. Kung hindi kayo ito, ba't kayo masasaktan? At kung kayo naman ito, di magising ka naman. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa larangan ng kabanalan, walang kaplastikan, walang kapagpaimbahan
babawan, sapagkat kapag naging plastic at tupperware pa, kawawa ka rin. At kung magpapaimbabaw ka na rin lamang, wala ka rin kakamtan na mainam. Kaya anong kailangan? Katapatan, katotohanan. Sapagkat sa matapat na puso, na damdamin, at sa makatotohanang isip, hindi napapagal. Walang napapagal na matapat at makatotohanan. Yan po ang katotohanan. Kapag ang puso mo'y matapat at ang isip mo'y makatotohanan, hindi ka mapapagal, hindi ka mabibigatan, hindi ka mahihirapan, hindi ka magsasawa. Subalit kung ang ginagawa mo ay hindi totoo, manghihinawa ka, tutugot ka, magsasawa ka. Buhay ba ang Ama? Bakit po ba yung tao ay nagbabangko? Para itapon ang pera niya o para lumago? Para kumita? Hambig lang po kayo sa nagbabangko. Nagdideposito kayo sa Ama. Kung wala po kayong dideposito, wala kayong puhunan. Tama po ba? Bakit po ba nagtatanim yung tao? Para mawalang kwenta yung pagtatanim niya at di siya mag-ani, huwag siyang maghintay ng bunga. Sinungaling ka naman pag ganon. Ibig sabihin, kaya ka nagtatanim, naghahanap ka ng bunga at nagnanasa kang mamunga. At yung masipag, tanim ng tanim. Yung tamad, nagtanim ngayon, bukas ay ayaw na. Buhay ba ang Ama? Kaya ikaw na mahina ang pananalig at pananampalataya, huwag kang maghintay ng ganting matibay. Sapagkat marupok ka rin naman, di ba ga? Mga mahal, hindi po pawang kabulaanan ang tinuran ko't panlilin lang. Yaon ay pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kaya nga sa dakong ito, walang pirmahan kung hanggang kailan ka. Walang kontrata kung hanggang kailan ka. Kundi kung gusto mo'y pumasok ka, kung ayaw mo'y lumabas ka. Kundi kung ayaw mo'y umuwi ka, kung gusto mo'y maghintay ka. Kundi kung gusto mo'y pumarito ka, kung ayaw mo'y huwag ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa larangan ng kabanalan, walang makakapamwersa sa'yo. Maging ang bumuhay sa'yo'y di ka pinupersa. Kaya lang kung may isip ka't may pag-aalala sa kaluluwa mo, magsusumakit, magsusumikap kang hanapin mo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya yung totoo nakikinabang, yung tapat nakakamtan, yung hindi nawalay. Buhay ba ang Ama? Sa mananahiman, gaano man siya kagaling, gaano man siya sikat, kapag niloko niya yung tahi niya, mawawalan siya ng customer. Ganon din po ang manlilin lang na mangangaral. Kapag natuto yung niloloko, wala nang makikinig sa kanya. At yung mga magbabata, siguro yung makikinabang lang sa kanya. Kung walang pakinabang naman, pati siya tatalikod na matitira siyang mag-isa. Tama ba ga? Kaya sa buhay pananampalataya, hindi kailangang makipaglokohan ka. Sa buhay pagtitiwala sama, hindi kailangan manlinlang ka. Sa buhay pag-asa mula sama, hindi dapat ura-urada, kundi dapat magtiis, magbata ka baga bilang anak ka ng Ama. Nang makilala mo siya at matuntun mo kung sino siya, madama mong ikaw pala'y anak na mahal niya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sa aking tinuran, sumainyo ang kapayapaan. Hambing ngayon, mga mahal ko, kung ganang si Kunching lamang ang siyang hinintay nyo, kung pagkatao'y di na siya luluwal sa inyo, at di na kayo haharapit paglilingkuran, mga mahal. Sapagkat anong oras lumisan, ura-uraday pagda kayo haharap sa harapan? May bayad nga ba kayong pinatutungkulan? Wala.
Kaya maliwanag na patotoo, nang dahil sa pag-ibig, kayo'y hinaharap. Nang dahil sa pag-ibig, kayo'y nililingap. Nang dahil sa pag-ibig, kayong lahat, mga mahal, ay layong paglingkuran na matapat. Nang dahil sa pag-ibig, kayo ay magnilay. Mayroong Diyos sa mangmahal, sa'yo'y nagpapakatibay, upang ikaw na anak niya'y ganap niyang matang lawan, upang ang isip mo nadidimlan. Dahil sa pag-ibig, ikaw ay magliwanag. Dahil sa pag-ibig, ikaw ay makadama sa pag-ibig na walang kamatayan kailanman, na mula sa iyong Ama na nagmamahal. Yan ang pawang katotohanan. Nang dahil sa pag-ibig, sa iba't ibang kaparaanan, nag-aalay ang Ama, nagbibigay upang maramdaman ang bawat anak niya at mapatotohanan ang buhay ang Espiritu niya. Kaya't kung ika'y tunay niyang anak, makakadama ka, makikipagtotoo ka, at di gagawin mo magsisinungaling sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, at di mo naman siya makakausap mismo kung di mo pa siya kilala. At di mo rin siya mararamdaman kung mismo ikaw ay anak na tumatawag lamang. Kaya't may mga ginamit upang sa inyo'y umangkop at magpakilalang ganap. Kung sa ginagamit ay di katapat at totoo, makikipagtotoo kaya ang gumamit sa Kanya sa iyong taong talusirat, sinungaling na anak niya. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Ang Ama'y nararamdaman ng tuwirang mga anak niyang sa Kanya'y layunin ay mainam. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Kaya't inyong pakinggan, handa pa po ba kayong makinig o gusto niyo nang umuwi? Sa bagay po, mayroon mang gustong umuwi dyan, di umuwi ka't yung gusto yung makinig. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik-liglig, umaapaw. Ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ang bulag ng isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama.
At walang masamang punong kahoy na mamunga ng mabuti. Nakikilalang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapamumuti ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Maraming tao ang makapagsalita lamang, hindi sinusuri ang sinasabi. Hindi nililimi kung anong dudulot ng kanyang sasabihin. Kaya't sa bandang huli, siya na ang nagsalita, tinapon niya ilaway niya, hinimod parang asong naghamod. Naghimod ng kanyang laway. Sino kaya ang nagnanasang siya'y maging gayon? Wala. Kundi siya mismo na anak ng Ama. Sapagkat ang Ama, hindi niya layunin ng gayon. Sapagkat ang Ama'y walang layon kahit na na magiging masama at makasasama sa bawat anak niya. Kundi bagkus ang nais ng Ama, sa bawat araw na nabubuhay kang anak niya, ay mabuhay ka ng naaayon sa kanyang kalooban at naaangkop ka sa kanyang kabanalan. Kaya kung papaano mo minibithing maging mabuti, ibibigay niya ito sa iyo. At kung paano ka nagpapakasama, hindi mo siya makikilala. Kaya't ang sino mang gumagawa ng mabuti at nagmumula sa damdamin niya, damang-dama niya ang amal niya na nagmamahal sa kanya. Buhay bang Ama? Maraming tao ang mapabintas, mapamula, pintaser at mapula, pula ng pula sa kapwa niya. Na kung misa naman ay hindi niya alam yung katotohanan, nakikihala-hala lamang siya. Bakit nga kaya ang dila ay di mapigilan ng tao? Samantalang siya may-ari ng dila niya. Mayroon siyang paghahari na kung gusto niyang pigilin ay kaya niyang gawin. Dahil nga kulang sa sentido komon, kulang sa pangunawa, kumbaga sa maluwagang tornilyo'y maluwag baga. Subalit, normal naman. Nasa isip naman ang katinuan. Sino kaya ang di normal sa kanya? Ang kanyang pananampalataya. Ano kaya ang hindi normal sa kanya? Ang pananalig niya. Sapagkat kung normal ang pananalig at pananampalataya niya at tigib ng katotohanan siya, di lamang niya'y mapipigilan. Buhay bang Ama? At ito ngayon ang ginagamot ng Ama, na hindi makita ng tao kung ano ang paraan niya. Kaya't ibinigay ang Espiritu ng katotohanan sa bawat anak niyang tatanggap ay matututong ganap. Mapipigilan ang dila, matitimpi ang sarili, sapagkat di niya gagawing humatol ng kapwa niya, sapagkat alam niyang siya hindi banal, kundi siya rin ay nagkakasala. Kaya't kung paano mo hinahatulan ang kapwa mo, hahatulan ka rin ng Ama. Kung paano mo siya sinukat, ganun din ang gagawin sa iyo ng Ama. Sapagkat kung ano timbang ang ginamit mo, siya rin ang gagamitin ng Ama sa iyo. Mga mahal, di ba't kay sarap kung nasukat ka ng Ama'y mabuti ang ginawa mo, ang mabuting gantimpala mo ang ilalaan niya? Hindi ba't kay buti ng Ama, kaya't kilalanin mo lamang siya'y gagawin niyang marapat at makabubuti sa iyong anak niya? Subalit ilan kaya ang nagtatanto sa kanya? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Nang dahil buhay ang Ama, lahat ng anak niya, nais niyang pukawin ang pananampalataya na kanyang dapat mabuhay pa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Ano naman kayang mangga ang nagbunga ng bayabas? At ano naman kayang ubas na nagbunga ng lansones? Ano naman kayang prutas na nagbunga ng dalawa? Isang puno ang pinagmulan ng tumuboy mapait at isang matamis. Hindi yata mangyayari yan kailanman,
Kaya't kung ano ang bunga, siyang puno niya. Kung tunay na ang pinagmulan niyo'y puno ng iglesia, di dapat ang bunga ninyo ay matatamis. Kaya kung kilala mo ang Kristo, tatamis ang panlasa mo sa pananampalataya. Buhay bang Ama? At nang dahil matamis at makatas ang dulot ng Kristo, kailan may hindi magsisitubo ang damong mula sa dawagan sa puso mo. Kung hindi magsisitubo'y katas na mula sa Kristo, punong-puno ng galak at kaaliwan ang nararamdaman. Tao, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Pasubali nga, lahat kayo'y mahal, matikman nawa ninyo ang tamis ng lasa na mula sa Ama. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Pag nag-aaral ka, nagsisimula ka sa para yung batang nagdidiletra. Pagsimulang pagpasok mo sa eskwelahan, paguhit-guhit muna, patuldok-tuldok muna ang ginagawa ng guro. Ano po? Ganon din po ang Ama. Ganon din ang Kristo. Kapag inuuna ka pa lang niya sa pasimulang pagbabalangkas niya sa iyo sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, pinalalagok ka muna niya ng gatas. Hanggang sa makanguya ka na ng matigas-tigas. At kung kaya mo nang umuya ng matigas, matibay ng iyong bagang, pakakainin ka na ng bato. Subalit yung bato na matibay na walang makadudurog kahit na sino. Yaon ay ang pagtanggap mong totoo sa mga banal na salita niya. Buhay bang Ama? Mga mahal, pagharian kayo, mapuspos kayo ng katotohanan at mawawawaan nyo ang sa aking itinuran. Muli sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po bang mabuhay? Alam niyo po, pag nasumpungan mo ang Panginoon at ang kanyang sikreto kung paano kanya inaaliw, kung paano kanya pinalalakas ang kalooban, kung paano kanya tinatahak sa sanlibutang ito, na nasumpungan mo ang kanyang galak na dulot sa iyo, kahit po pala hindi mo tamasahin ang yaman ng sanlibutan ay masaya ka. Sa bagay, wala namang mayaman sa inyo ngayon dito eh. Mayamang mayaman. May kayamanan. Kung aariin niya ang kayamanan na sa kanya yon, eh hindi rin kanya. Pahiram lang. Buhay ba ang Ama? Sino baga ang may kayamanan? Taas nyo nga po ang kamay nyo kung mayayaman kayo. Ang kayamanan mang nasa iyo'y pahiram lang, kaya hindi pa rin sa'yo kung mayaman ka man. Tama po ba? Subalit, yung kayamanan na pang-espiritual, kapag nakamtan mo yan, hanggang kamatayan, taglay mo. Dala-dala mo yan. Kaya, alin kaya ang masarap? Ang kamtin mo yung kayamanan na iwanan mo sa lupa o yung kayamanang hanggang sa kabilang buhay ay dala-dala mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, ano ba ang buhay? Masaya bang mabuhay? Sadyang masayang buhay, lalo na't ang pinagninilayan mo yung mga salitang banal, ano? Kaya, purihin ang Ama. Salamat sa mga bahaging salita niya na maaring pagnilayan kapag ika'y nag-iisa na lang. At
nakahiga ka, ninanamnam mo ang salita niya, kay sarap damhin sa kalooban, nanunuot sa kalamnan, para kang nakalutang. Buhay ba ang Ama? Kaya, napakaganda ng sinulat ni San Pablo na ito. Pakinggan po ninyo mga mahal ko. Mula kay Pablo, ang unang sulat niya sa mga taga Timoteo. Ang sulat niya kay Timoteo pala. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo. Apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala habang habag at kapayapaan buhat sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako ng laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Maliwanag, pakiulit nga po. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya. Bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko pa siya't nilait. Sa kabila niyo'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi ko pa siya nakikilala at di pa ako naniniwala sa Kanya. Kay buti ng Ama, sino nga ang anak niyang hindi nakakakilala sa Kanya na nagalit siya nang inusig siya? Nang nilait ang anak niya, sapagkat wala kang kamuwangan, sapagkat di mo pa siya kilala. Subalit nang nakilala mo at nilait mo pa rin siyang patuloy at pinagyabang mo siya, di mo naman ginagawa yung Kanya, patuloy Kanyang anak na nagkakasala. At katulad nitong si San Pablo, sapagkat siya'y nakadam at nakakilala, gayon pa mang inusig niya ang Kristo at nilait-lait pa, hinamak-hamak, sa nadama niya'y nagbago siya. Ilan kaya yung nagsusumigaw na Ama, 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 sa gaway di totoo siya? Ilan kaya ang nagsasabing Panginoon, 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 subalit sa katotohanan ay wala siya? Nawa, matulad kayo kay San Pablo. Nang tumawag siya ng Panginoon, kinilala niya yung Panginoon niya. Nang naramdaman niya ang Panginoon niya, sumunod tumalima siya. Pinaglaban siya, hindi na siya hiniwalayan, kundi saan man dako, pinaglalaban niya ang kabutihan ng tinanggap niyang Jesus ang pangalan. Buhay ba, Ama? Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala. Kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanan na dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit, kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo kung gaanong katyaga siya. At maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya
at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang isang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Buhay ba ang Ama? Bakit dahil pagsigawan itong si Pablo ang mga gayong pananalita? Sapagkat nakipagtotoo siya. Sapagkat alam niyang di niya kayang dayain ang Diyos niya. Sapagkat hindi niya kayang linlangin ang Diyos na tinanggap niya. Sapagkat alam niyang walang malilihim sa Kanya. Kaya't nakipagtotoo siya. Kayo man ba, kung gagawin ito, di niyo mararamdaman ang totoo? Aba, ang Diyos doon, ngayon at kailanman, isa lamang, mga mahal. Buhay bang Ama? Kaya, ikaw ba ay may Diyos? Ang Diyos na totoo, isang tawag mo lang, batid mong narinig ka. Kung nagtiwala ka, wala ka bang nadama? Hindi maniniwala ang Kristo na Panginoon mo. Kung tapat ka't di natanggap siya, di nadama sa puso mo ang pag-ibig ng Ama. Pawang katotohanan, walang nakipag-isa sa Kristo na buhay at totoo sa sanlibutan. Na tumugot ang aral niya, na namatay espiritu niya. Kaya't kung tuwirang kayo'y anak na nakakikilala, madaraman yung totoo, sa puso nyo'y kikislot na totoo. Pagmamahal na hindi mawari nyo, anong naganap at nabago kayo? Buhay bang Diyos? Totoo po yan. Kaya ikaw na nakadamat nagbago, magtataka ka rin sa sarili mo, paano nangyari yun? Ano man ang kwentuhan, ano man ang usapang naririnig mo, parang may pumipigil sa bibig mo, parang ayaw nang magbigkas at pinatutulog ka lang. Para bang gusto mong makihala-hala, subalit parang walang bigkas ang bibig mong lakas na makipag-usap sa din na dapat para sa'yo. Yun po. Kaya anong ginawa ni San Pablo? Pinaglaban ang katotohanan, na bilanggo man siya, ibinilanggong walang kasalanan. Subalit, walang natugot sa kanyang paglilingkod, maging sa sulat ginagawa niya ang pagpapahayo ng banal na salita na nagmula sa Kristo. Kaya hindi na sayang, nakabilanggo man siya, nakatutupad siya. At nakabilanggo man siya, nararamdaman niya pag-ibig ng Kristo. Nakabilanggo man siya, may anghel na sumusugo sa kanya para ibigay ng Ama, iyalay ng Ama, na mapatotohanang hindi siya nakabilanggo sa pag-ibig, kundi siya'y malaya. Ang katawan lamang niya ang binalanggo ng tao, subalit ang pag-ibig ng Ama, damang-dama niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, kayo ba'y bilanggo sa sakit nyo? Bilanggo ba kayo sa mga pinapasan nyo? Kung nararamdaman nyo ang pag-ibig ng Ama at Kristo, may pagmamahal pa rin namumutawi sa puso nyo. Kaya't hindi yung pagkabilanggo ng inyong sakit ng katawan ang nagsisigalak na nag-umapaw na nagpapasakit sa inyo, kundi ang galak ng pag-ibig na nararamdaman nyo dahil kayo'y totoo sa Kristo. Buhay bang Ama? Mga minamahal ko, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Naunawaan niyo po ba yon? Kung di po ninyo naunawaan, humingi kayo ng pangunawa. Sapagkat ang pangunawa ay di sa tao nagmumula. Kanino po nagmumula ang pangunawa? Sa Diyos na dakila. Sa pamamagitan ng
Espiritu Santo. Sa pangalang, gusto niyo na po bang umuwi? Ayaw niyong umuwi? Gising ka na. Alam niyo po, habang kami ay natatraffic sabi ko, Panginoon, ang sarap pagmasdan ng mga dinadaanan na ito. Sabi ko, Panginoon, kapalad naman ka ako ng mga mayayamang ito. Kanya-kanya ka akong gusali, kanya-kanyang mga anak. Paano mo nasabing mapalad sila? Kasi po di sila naghihirap. Anak, niloob kong magdaan yan sa iyong isip upang aking tugunin. Ang tunay na mapalad, anak, yung hindi nawawalay sa akin. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung nanagana man sila sa lupa, at ako ay kinaligtaan, sa lupa lang sila nanagana. Sa takdang panahon, sila'y mapaparusahan, kundi ako inapuhak at di nila nakamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano po ang masarap? Ang nakilalang Diyos o hindi? Ang masarap ang buhay mo dito, nakilala mo pa ang Diyos at tuwang-tuwa ka dahil nakilala mo siya at nadarama mo siya. Tama po ba? Alam niyo po, ng panahon ni Saulo bilang Pablo, napakatapang talaga niya. Talagang pumapatay siya. At ang mga pinapatay niya, yung kumakalaban baga sa pananampalataya nila. Pinakikita niyang matapang talaga siya. Subalit, nang dumating ang pagkakataon na nangusap ang espiritu na hindi niya nakikita at nasilaw siya sa liwanag na taglay ng kanyang naramdaman na Jesus ang pangalan. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Panginoon, sino po kayo? Ako, si Jesus, na iyong pinag-uusig. At nabulag. Ano po ibig sabihin nun? Binulag na siya sa sanlibutan at tinanglawan siya sa kanyang kabanalan. Buhay bang Ama? Bang mahal! Hindi baling bulag ka sa sanlibutan kung maliwanag lang ang mata mo sa kapangyarihan ng Ama, mas maligaya ka sapagkat hindi ka maaaring taga-akay kung bulag ka rin naman. Pwede mo bang akayin? Sabi mo, tayo ka nga mahal na kapatid. Pares kayong bulag, sabi mo. May hukay pala doon. Hindi niyo alam kasi pares kayong bulag. Ay, Eka, saan tayo nalaglag? Hindi ko alam. Aba, parang hindi na ako makaangat. Abay, oo nga. Ano ba binagsakan natin? Naku, parang kumunoy. Buhay bang Ama? Mga mahal, yan ang katotohanan. Kung di maliwanag ang isip ng tao sa katotohanan at aakayin niya yung kapwa niya sa katotohanan, paano niyang mapapakilala yung katotohanan? Siya'y bulag sa katotohanan. Buhay bang Ama? Kailangan magliwanag muna ang isip mo sa katotohanan, na kabanalan at katotohanan ng Diyos ay buhay, tsaka ka mag-akay. Kung ang sasabihin mo sa kapwa mo, hoy, magpayaman ka nang di ka maghirap sa mundong ito. Ano payayamanin ko, Eka? Ang iyong grasya. Anong grasya, Eka? Ang iyong bangan. Anong bangan? Katanga mo naman, Eka. Eka yung kabuhayan mo. Bay sabi ng Ama, anak, ipangalandakan mo ko sa kayamanang pananampalataya, huwag sa kayamanang panglupa. Buhay bang Ama?
Kaya, kung masusumpungan niya ang kayamanan ko, makikilala niya rin kung paano mabuhay siya ng payapa at marangal, kaya siya'y masisiyahan din sa kabila ng kanyang karukaan. Sapagkat siya'y pinayayaman ko ayon sa aking kalooban at di ganang sa kanyang kagustuhan. Buhay bang Ama? Kaya, yamang ako'y nasumpungan at nakilala, hindi niya namamalayan ang buhay. Parang gulong na umiikot siya. Ngayon nasa ilalim, bukas ay nasa taas naman. Ba, sunempla. Kung yung boses, kahit na ikay mga awit, maaaring pasemplangin ng Ama. Kaya wag mo sabihin ang lahat ay nasa iyo na. Maaring bukas makalawang pinagyayabang mo'y agawin at alisin niya. Ano pang kayabangang sasayo taong anak niya? Ang buhay, tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't sikapin mo bilang anak ng Ama. Siya'y tuwirang madama, makilala mo siya. Habang ika'y may liwanag na nakakakita, mga matang taglay, upang iyong malisyaan. Ano man ang iyong daanan, masilayang tuwiran. Kung bako at lumbakya ay iyong maiwasan. Habang may pandinig na maliwanag na nakaririnig, iyong masuring mainam kung alin ang pakikinggan na marapat manahan sa isipan kalooban, upang sa'yo ay magdulot ng kasiyahan. No, anak, yan ang kabili niya. Huwag kang marahuyo sa nais mo. Huwag kang maghangad ng labis-labis pa, sapagkat ang paghahangad ay makaliligaw sa iyo. Sapagkat anuman ang labis na pangarap mo, maaring ako'y mawala na sa iyo. Subalit kung ang paghahangad mo ay sa tuwin ay ako laman ang isip mo, hindi mo man hangarin ibibigay ko, sapagkat batid kong doon ka masaya. Sapagkat batid kong doon kaliligaya. At kung paano mo ko pinasisiyang magulang mo, ikaw na anak na mahal ko, hindi kaya malugod ako sa iyo at gawin kong marapat ang tumpak at marapat sa iyong buhay. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Kaya't kung kayo'y anak ng Ama, kayo'y magninilay, magtatanto bawat araw, upang di maligaw at mawalay sama. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ano ang masarap? Ano ang masarap? Tikbalang putakte.
Kahit isa walang sarap yan. Anong masarap? Cristo Beelzebul. O tingnan nyo nga katabi nyo. Kung sino kasama. Salamat, kundi si Beelzebul. Tingnan nyo nga. Katabi mo. Buhay ba, Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Di po ba masarap ang nakakatawa? At sa lahat ng mga tumatawa, paano mo masusuri na siya may dinadala? Nasusuri niyo po ba na may dinadala siya? Kapag maganda tawa niya? Wala. Pero ang Ama po, kahit pagkaganda-ganda ng tawa mo at pagkalakas-lakas ng kagalpak mo, alam niya kung may dinadala ang puso mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ng lahat, maglagak ng kalooban sa Ama. Magbigay ng katapatan sa Kanya at isip at damdamin niyo'y ipagkatiwala rin sa Kanya. Doon malalasap nyo ang give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Sa awitin, kahit anong endayog ang gusto mo, ikaw na umaawit, magagawa mo. Subalit yung marunong, alam niya kung natatalabid at may semplang ka. Sa ugali mo pa kaya ang di makita ng Ama, yamang siyang totoong tagasuri sa iyo bilang anak kanya. Kung ang isang taong nag-aral lamang kung paano ang timing, kung paano ang diction ng pag-awit, alam niya kung nagkakamali. Ikaw kaya na anak ng Ama ang di niya batid. Kung sa timing ay wala ka, sulong ka ng sulong, di pa ura-urada, takda ay eto ka na. O mahal ko, magnilay kayo, magbulay kayo. Patotoo lamang ng bawat araw ay may takdang ibinibigay ang Ama na sa bawat oras na't segundo man, kung kikilanin siya, makakalaya kang anak niya. Buhay ba ang Ama?
kapag lumaban ka sa awitin, lumaban ka sa palaro, mayroon mga tinatawag na criteria. Idinidivide nilang 100% kung saan ilalagay yaon. At pag pinagsama-sama, pag 75, bagsak ka. Sa palagay nyo kaya, wala rin kayong grado sa ama. Kaya nga siya ang tagatimbang sa mga anak niya, sapagkat nakalibil lagi sa tamang grado na dapat ay sa inyo. Subalit, laging patikwas. Ang nasa taas ay ang masama. Laging nasa mababa ang kakarampot na nagpapakababa. Kailan kaya naman tataas ang timbang ng lahat na mabuti ay mas marami? Mga anak, wika ng ama, magaganap ito kung makikilala nyo ang aking espiritu. Upang maragdagan naman ang bawat araw ko na nalilikom at sa takdang oras niya sa ama ko iaalay. Buhay ba, ama? Ang mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sino po ang taga-tatak? Sabi ng isa. No comment ako dyan. Kung di mo kilala taga-tatak mo, damhin mo ngayon. Buhay bang ama? Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, kumusta ka na? Tayo ka nga, kusenyor, may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mahal, minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng ama. Napakadakila niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga taga-Amerika, taga-Taiwan, taga-Hong Kong, sa inyong lahat, ayan na po. Mga taga-Germany, Alaska, sa inyong lahat. Nakasapo na ba kayo? Wala. Talaga na yan po, kunching na yan, screen lang yun eh. Paano kaya makakasapo? Alam niyo po, mas mapalad pa sila na malalayo ng pananalig at pananampalataya nila. Pag naghahagis, sabi nila, pananalig nyo, mas malapit siya ba sapagkat damang-daman
maramdaman ninyo ang tamis ng lasa na inahagis ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama. Kaya pagpalain kayo. Ba, meron pa pala. Wow, galing ah! Wow! Wow! Mabuti pa pala dito, nakakashoot! Galing ng tag-Amerika! Oh! At! Hup! Sa akin yun! Napunta sa akin yun! Madaya sila, nakatabi na sa akin, kinukuha nyo pa? Aba, mapakabuti nyo. Aba. Sabi ng tao, Lord, here I am. Give me a break. Wala ka nang ginawa, kundi binigyan ka ng break, patuloy ka pa ng patuloy. Pag nag-aanap ka naman, ako'y naahanap mo ng pag. Oh. Oh, sige, pagbibigyan kita. Buhay pa mga Diyos! Napakabuti ng Ama. Alam niyo po, sa mga nagmamahal na totoo, yung mga minamahal na hindi man nakikita, subalit dito nararamdaman, parang nakikita mo na. Tama po ba? Kaya kung totoo niyo pong mahal ang Ama, at dito nagmumula ang pag-ibig niyo sa Kanya, di niyo man po siya nakikita, damang-daman niyo siya sa puso niyo. Tama po ba? Kaya ano ang hindi niyo mararamdamang pagmamahal niya kung dadamhin niyong siya'y tapat sa inyo? Oh, Virginia, kumusta ka na? Oh, Joshua, kumusta ka na? Christian, kumusta ka na? Ha? Sige nga, tumayo ka. Oh, ilang araw ka na ngayon? Halika nga dito. Wala ka ng lagnat ah. Alam niyo po, ba't mo na kang ginanyan, baka hindi na makahinga yan. Kasakali na kita. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon, ano? Sa dating buhay mo, kahit mahirap ka, maselan ka. Ano po? Pag maselan ka, hindi ka basta-basta makakaharap sa kapwa mo na, lalo na yung tatabihan mo, halikan mo. Ano po, aaminin ko po sa inyo, sa dating buhay ko, hindi ako marunong humalik. Hindi ako ano ka? Hinahalikan ko lang yung aking mga mahal sa buhay. Kahit na nga, halika mo, buhay po ba ang Diyos? Subalit alam niyo po, ang halik daw po ay pagmamahal. Pero depende sa halik, ano? Yung halik sa anak, umarap ka nga. Sa noo. Yung ganito, halik sa kaibigan. Sabi ng tao yan, ha? Sabi ng tao yon. Hindi ko lang alam kung saan nila napag-aralan yon. Ano po? At pag dito daw, kanino daw yon?
paano yung mga batang wala pang isip ngayon? Pag nakita mo, sabi nila, "Mwa," sabi nila. Ay, saan mo nakita yun? Sa TV. Ay, di mag-asawa sila. Mga kapatid, ang halik na walang malisya ay pag-ibig. Subalit yung halik na may malisya, kang halik sa akin kung may malisya ka. Ano ka? Bogbogin pa kita dyan. Buhay pa bang Diyos? Mami na mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, napakabuti talaga niya. Kung alam nyo lang kung paano magmahal ang Diyos, tunay na kay sarap. Yung po bang pagmamahal na nadarama mong walang pagpapaimbabaw? Ano po ba yung pagpapaimbabaw? Pagkukunwari. Katulad nitong si Christian, magaganyan mo kaya siya kung nagkukunwari ka lang? Sa katotohanan mabango. Buhay po ba ang Diyos? Amin na mahal, napakabuti ng Panginoon, napakadakila po niya. Dahil po ang Diyos ay pag-ibig, di po ba may, sadya pong may mga taong masiselan, ano po? Kaya sabi nila ako kay maselan. Aba, sa dating buhay ko po, pagka ako isasakay, nung nagko-commute ako, tinitingnan ko muna yung katabi ko. Kahit malate ako, talagang titingnan ko. Ayoko ka ako yung puno na yung bus. Halimbawa, paluwas ka Manila. Sasakay ka, titingnan mo. Baba. Bakit? Kung yung katabi ko sanggano. Mukhang sanggano. Tumitingin ako noon sa panlabas na anyo Hindi doon sa, kasi wala akong pandama Kaya sabi ko, wala na ako sa asakyan na babae katabi ko. At kung babae naman, titingnan ko, mabaho, bababa ka muna. Ano? Mga mahal, di po ba? Ganyan ang pagkatao Marami kang sinusuri. Sapagkat, lalo na ganyan sa'yo. Kumaho ng buhok, ano? Ay, mga mahal, napakabuti po ng Panginoon. Lahat po pala na yan ay babaguhin sa'yo. Pag nakipagtotoo ang puso mo. Kaya ang lahat ng hindi tama, kung gugustuhin ng tao at kikilalanin ng Diyos niya, mapipihit yan. Kaya kanyang baligtarin. Kaya kanyang itindig. Kaya kanyang itaob. Kaya kanyang ibaluktot. Tama po ba, mga mahal? Anong hindi kaya ng Diyos? Bakit? Nainip ka na. Sige, umuwi ka na. Anong araw na ngayon? Biyernes, hindi ko pa nakikita nanay mo. Buhay ba ang Ama? Ba? Maganda na po yung usapang verbal. Mga mahal, kumisan po, bakit ba kailangan pa ang ina? Alam naman ng Diyos kung nasa abroad ang magulang niyo Alam ng Diyos kung naririto lang kayo sa Pilipinas Tama po ba? At alam din ng Diyos kung naghiwalay kayo Kaya hindi kayo hahanapin Pero kung alam niyang mayroon kayong hindi maganda lang pagkaano at kailangan ay may mabuo wala po akong sasabihin. Magchichismis na naman kayo. Buhay ba ang Diyos? Amin na mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Totoo po ba? Kumusta na po? Purihin ng Ama. Wag po naman kayo magagalit sa akin sa ikukwento ko. Ano po? Siyempre po, tapos na yung gawain, Tapos na yung gawain. Nalimutan ko, dami nga palang humawak ng kamay ko. Daming binidisyonan, ang daming namano. Humawak ako ng tinapay.
Eh, biglang sinubok. Naisubo ko na yung nahawakan ko. Sabi ko, nasa loob na rin naman at tiyan wala na akong magagawa. Buhay pa ba ang Diyos? Buhay pa ba ang Diyos? Nako, mga minamahal. Huwag po kayong magagalit, ano? Tayo po'y nagpapakatotoo Kaya, kung kami po'y mamimili, anong ibig ko sabihin? Kung kami wala sa damdamin ng Panginoon, abay, lahat lang ng mabango yan. Yung nabibendisyonan ko! Buhay pa ba ang Diyos? At lahat nung hindi kumakalikat yung pawis. Yun ang, pero dahil sa oras na yon, ang Panginoon ang naghahari sa'yo. Wala ka sa sarili mong damdamin. Wala ka sa sarili mong kaisipan. Lahat na lang ng, ano nga po? Nung pag ganyan, may muta pa pala. Panginoon at Diyos ko, wala na yan lahat. Ano ibig sabihin? Kapag binago ka ng Panginoon, nawawala lahat sa iyo yan. Sapagkat yung pagkamaselan, pagkatao lang yan. Hoy, sabi niya, hoy, nilinis mo ba yan? Oo, pinakasabon-sabon ko nga inamoy. Ba't mukhang malansa pa? Pero kumain naman ng bagong, hindi niya alam, may uod yun ng ginigisa. Nalusaw lamang ng, nakita pa ba yung uod noon? Nadurog na nung ginisa. Buhay ba nga mga mahal? Katotohanan ang aking tinuturan kung minsan ang tao maselan lang kapag nakikita. Kapag hindi, lalo na yung buro. Hindi niya alam. Ba, yung special na pates, nakita niyo po ba kung paano gawin yon? Special na pates. Hindi niyo na dapat alamin. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Gawin niyong maselan ang sarili ninyo sa pagkakasala. Gawin niyong mag-ingat kayo sa tuwing na yung magkakasala ang isip, ang mata, ang bibig, ang puso ninyo. Tama po ba? Hindi yung pinakahugas mo ba kaya? Oo naman. Nako, hindi pa malinis yan. Ulitin mo pa. Mga minamahal, bilang isa nga po kunching, ako po dati hindi kumakain ng isdang malalaki. Ang kinakain ko kung alin yung pinakamaliit, yun ang gusto ko. Painting fish, sap-sap na maliit. Kasi nadidiribaga ako dun sa mga malalaki. At pag yung piniritong isda o sinabawan na isda, hindi pa yung hilado na kaya sa kapapagpag mo ng dugo. Hindi mawawala ang kulay ng dugo niyan hanggat hindi mo niluluto. Sabi nun. Sabi ko, may katas pa ka ako Pusit naman. Nasaan na yung lasa ng pusit? Yung malinam na yung maitim maitim ka ako Pinakakahugas-hugas na para wala nang lumabas na itim. Katanga ko pala. Tangang-tanga pala ako. Alam niyo po ba, kahit pala yung isda niluto mo, at sa palagay mo may dugo pa, pinakuluan mo, luminis, pero yung papasok na doon marumi man ang sa palagay mo, ang pinasukan naman ay malinis, abay nilinis na rin yon. Ano ibig sabihin? Mga mahal, napakaraming sela ng tao, napakaraming ayaw ng tao. Bakit yung linisin ng puso niya hindi niya gawin? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kapagkat kung malinis na ang isip mo at malinis ang damdamin mo, wala nang pumapasok na marumi sa iyong isip. Kaya ang gagawin mo, kahit nakakita ka ng si Juan, si Pedro, si Juan, si Pedro, si Juan, si Pedro, si Marta, si Maria, si Maria, pantay lamang ang pananaw mo. Sapagkat ikaw ay walang duming isip na nagkahari sa isip at damdamin mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Katulad po ng mga minsan Apo Kuncheng, hipan. Hindi naman niya tiningnan kung mayroong pang... Diyos ko!
Eh, sabi mo na lang, pakitanggal niyo po muna yung... Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal! O, gising kayo. Gising na po ba kayo? Sa muta? Buhay nga po ba ang Diyos? Anong ibig sabihin? Ang tao, tinitingnan niya yung dumi ng kapwa niya, yung dumi naman niya hindi niya nakikita. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya nung sabi, tinitingnan mo yung dumi ng kapwa mo, yung tahilan sa mata mo, hindi mo nakikita. Yung pala, sabi niya, hoy, hindi pa masabi ka ang pangalan kasi hindi niya kilala. Hoy, may muta ka, Eka. Asaan, Eka? Ayan, Eka. Mas malaki muta mo, Eka. Ayan, kabila ang mata pa, Eka. Sino napahiya? Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, pagkabuti-buti man ang Ama, pagkadaki-dakila man niya, at tunay mang malinis ang hangarin niya, kung ikaw na anak niya ay di nilinis ang isip at damdamin, di mo mararamdaman ang kahiwagaan, kadakila at kapangyarihan at pagmamahal niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, bago mo linisin ang kapwa mo, linisin mo muna ang sariling damdamin mo. Upang kapag malinis na ito, masabi mo sa kapwa mo, ba't ka naman ganyan? Huwag mo naman ginagawa yan sapagkat hindi tama yan. Salita ka ng salita. Hoy, wala. Sabi mo, hoy, yung tsinelas mo nga. Kung ikaw nga, pag pumasok, kinakaladkad mo pa Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya't sa inyong lahat, mayroon po ba kayong natutunan? Meron po ba kayong narinig? Ay, salamat naman po. Kung may narinig kayo, kayo'y may pandinig. Kung may natutunan kayo, kayo'y nakatanggap. At kung nakatanggap kayo, kayo'y mga gala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Baka abutan na po kayo ng ulan. Magsimuwi na kayo. Ano pa po hinihintay natin? Ilang araw na lang po bago mag-anniversary. Nako, kayo po'y maging matibay, matatag, matapat na manalig. Ang Diyos na buhay ay nagririgalo, nagbibigay ng pagpapala. Pagpalain kayo.